Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong update na naman sa mga pangyayari ngayon sa ating politika, no? Pinag-usapan na natin yung patungkol po sa impeachment ni VP Sara, no? I have already done a lot of updates patungkol po dyan sa impeachment. Nagkagulo na ang Senado, yung mga crooks sa House of Representatives nagkagulo na dahil dyan sa impeachment ni VP Sara. Ngayon naman, paiba naman tayo, no, sa ating topic, pero update pa rin ito, no? Alam kong magugustuhan pa rin ninyo itong ibabalita ko sa inyo na si Basti Duterte, okay? Si Basti naman yung ating pag-usapan, update ha. Si Basti Duterte ay kasalukuyang nandoon po ngayon sa The Hague, okay? At aside from napansin ni Basti Duterte, Mayor Basti Duterte, yung pagpayat ni former President Duterte, ay sinagot na rin ni Mayor Basti Duterte ang mga ilang tanong, no, patungkol po kay Bongbong Marcos. Di ba? Kung matatandaan natin, itong si Bongbong Marcos ay nag-vlog, no, sa kanyang YouTube channel, na ang nag-interview sa kanya ay si Katunying. At isa doon sa mga nabanggit ay patungkol po na open siya na makipagbati o reconciliation with the Duterte. Ngayon, si Basti Duterte, tinanong siya patungkol dito. At ang sagot po ni Basti Duterte, kainin mo yang reconciliation na yan. Good job, Basti Duterte. Okay, yan ang sinabi. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung buong interview nung sinabi ni Basti Duterte na kainin mo yung reconciliation mo, BBM. Di ba? Mamaya ipapakita ko yan at i-react natin yan, okay? Pangalawa ng ating pag-usapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Ang tanong ng marami, open ba si VP Sara kung sakasakali gusto ng taong bayan na maging spokesperson itong si Rowena Guanzon? Kung sakasakaling maging presidente si VP Sara at si Rowena Guanzon yung kanyang spokesperson, kayo, willing ba kayo? Yan ang malaking tanong, no? Willing ba kayo? So ay, ako meron akong opinion patungkol dyan. Kasi trending itong si Rowena Guanzon ngayon. Kilala natin si Rowena Guanzon na mataray rin ito, di ba? Kung gaano niya binutata itong si Bongbong Marcos nung panahon ng eleksyon 2022, di ba? Sumanib ito sa mga kakamping dahil galit na galit siya kay Bongbong Marcos, di ba? Kung maalala natin, at lahat tayong mga DDS kinampihan pa natin si Bongbong Marcos at that time kasi nabudol tayo, di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Okay? Mamaya, interesting 'yan. Ito, trending rin itong issue, itong topic ni dating Governor Gwen Garcia sa Cebu, no? Hanggang ngayon, usap-usapan yung hindi pa rin niya ma-accept na natalo siya. Alam mo, Rowena, alam mo, Gwen Garcia, no? Ang maipapayo ko lang sa iyo, ganito, mag-pray ka sa Lord. Mag-pray ka at unti-unti mong matatanggap na natalo ka na pala talaga. Okay? Mamaya, ipapakita ko yung balita na ito, kung ano yung ginawa ng kampo ni Gwen Garcia, bakit
nasabi natin na hindi niya matatanggap yung kanyang pagkakatalo. Okay, mamaya ipapakita ko yung balita na yan, ha. Okay, pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated. Okay? At yung cellphone ninyo, ma-notifyan kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe kayo sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-subscribe na ba lahat? Okay? Simulan na natin, ha. Dito lang ako sa sasakyan ko magba-vlog. Hinaan ko muna yung aking aircon kasi sobrang lakas eh. Ayan. Okay. Giniginaw tayo eh. Okay. So, punta tayo dito kay Basti Duterte, no? Na ano yung sinabi niya. Let's ipapakita ko yung video niya. Okay, ito ha. Pakinggan nyo kung ano sinabi ni Basti dito. Play. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Alam niyo, sa totoo lang, nung una kong napakinggan at nakita yung vlog ni BBM, pareha kaming dalawa ni Baste na hindi maniniwala. Alam naman natin eh. 'Di ba? Pareha kami. Kung if you will try to look back with my vlogs, no? Lahat doon sinabi ko, hindi na ako maniniwala dito kay BBM. At sa tingin ko hindi lang ako. Marami tayong hindi naniniwala at ayaw na nating magpabudol sa mga ganyang klaseng salita ni Bongbong Marcos. Diba? Puro lang naman siya salita. Puro siya salita na wala naman, yung mga pinagsasabi niya hindi naman niya ginagawa, diba? Yung reconciliation na yan, alam nyo, ginawa niya yan para mabudol na naman yung taong bayan. Deserve niya na ganito po ang matatanggap niyang response kay Basti Duterte. Kainin mo yung reconciliation mo. Diba? Sino ba naman gusto makipag-reconciliation sa'yo? Sobra na nga bumaba yung rating mo. Diba? Baka siguro, kung makipagbati ka sa mga Duterte, baka tataas pa yung rating mo. It's better than, ganyan na lang, diba? Play. Ayan. He's been lying since he became president. Hindi nagdalawang isip si Davao City Mayor Baste Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong. Alam nyo, isa rin sa mga dahilan bakit maraming mga Duterte supporters ang gusto na maging local government, maging tatakbong national position itong si Baste. Kasi sa mga ganitong asal ni Baste, si Baste kasi nakuha kasi niya yung karisma ng kanyang tatay na medyo prangka, no filter. Kung galit si Baste, ayaw yan makipagplastikan eh. Yan ang nakikita ko kay Baste eh. Matapang rin, no? Matapang rin. So maganda na yon na sinabi ni Baste na kainin niya yung reconciliation na yan. Di ba? Yan nga ang nagugustuhan ko sa mga Duterte eh. Walang halong kaplastikan. Ito pa, patuloy. Marcos Jr. sa kagustuhang pakikipagsundo sa kanilang pamilya. Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang. Puro propaganda lamang. Tama si Baste. Ito kasi yung mga Marcos, no? Mahilig kasi sila sa yung pakitang tao ba. Nakita ko nga yung latest na video ng kanilang pamilya. I think
inauguration yon sa MRT, no? Sumakay sila. Na yung 3+1, 1+3 yata yun, o 3+1 ba yun? Yung kapag sasakay ka, libre yung pamilya nyo, di ba? Sasakay ka, libre yung 3. Ganun ba? O 3 ba, libre yung isa. Kitang-kita ko doon na para bang tumutulong nga sila sa taong bayan, pero hindi mo makikita na heartily o talagang may malasakit sa pagtulong nila. Kita ko yung mga mukha nila, halos hindi nga gustong maarawan yung kanilang skin, di ba? Si Sandro Marcos pumunta. Nandun siya sa inauguration, pero hindi mo mararamdaman na happy sila for the people na tinutulungan nila. Wala namang ganyan. Sa kanila trabaho lang. Di ko nga alam kung ano ang pakay nila, bakit pumasok sila sa politika. Di ba? Ito lang. One word that describe their family. Maarte. Yun. Sobrang maarte. Yun ang madidescribe ko sa kanila. Sobrang maarte. Maarte talaga. Play. Ang administrasyon gaya ng pangako nitong 20 pesos na bigas sa taong bayan. Correct. He's a liar. He's a liar. He lies so much. Puro kasi... He is a liar. He lies so much. Hindi ka talaga nagkamali. Halos lahat ng taong bayan, yan rin ang sasabihin. Kaya nga yung mga speeches ni Bongbong Marcos, wala nang pumapansin eh. Yung meron siyang speech, no? Yung may nakita akong video kanina, this is the nicest airport raw, kasama niya si Rimulya sa likod. Ang naiya raw, nicest airport. Are you sure, Bongbong Marcos? Sasabihin mo yun basta lang meron kang propaganda sa mainstream media o sa mga media o sa mga nagre-report. Nicest airport. Ang dami nang nagre-reklamo. Kahit nga yung mga taga United States, di ba? Ano yung nila doon, ads nila doon. Sinabi mag-ingat-ingat diyan sa airport ng NAIA o sa Pilipinas, mag-ingat. Di ba? Tapos sasabihin mo nicest airport? Hindi ko maintindihan kung ikaw ba ay binubudol mo ba yung tao? Nagmamayabang ka ba? Hindi ko maintindihan. Saan banda naging nicest airport tayo? Yang NAIA na yan. Alam kong love yourself, pero sana naman kahit kaunti lang Bongbong Marcos, magpakatotoo ka naman kahit minsan. At hindi ko pa maintindihan, tuwang-tuwa ang mga vloggers mo. Yung mga sina Mike Abe, yung sina Sangkay Janjan, tuwang-tuwa naman na pinakikinggan ka. Ay nako, di ba? Kalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, reconciliation. That's all that you will get from di ba? Ang style raw ni itong administrasyong Marcos, puro press release. Tama ka dyan, Basti Duterte. Puro sila pa press release. Puro pagmamayabang sa media. Hindi ako nagkamali dyan, ha. Pero kung tutuusin, kung i-check mo yung mga datos nila, wala naman. Kaunti lang yung gawa. Di ba? Administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and that he's trying to man up. And ayon pa kay Baste, ang resulta... Ang nakagaling nga dito ang mga style, ang ugali ng mga Duterte ngayon, no? Kitang-kita na kasi itong si Bongbong Marcos pinagbigyan na nila, 'di ba? Nung una humingi ng tulong sa mga Duterte. E di syempre, ang mga Duterte naman sa sobrang mabait sila, pinagbigyan itong si Bongbong Marcos. Naalala ko pa nga nung itong si Bongbong Marcos nung bumisita ito doon sa Davao, no, para to get vote sa Davao, kailangan nilang suyuin ang mga Duterte. E di syempre naman,
binigyan sila ng warm welcome ng mga Duterte doon sa Davao. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Anong binigay ni Marcos in return? Kapalit, di ba? Wala. Wala silang binigay. Sakit lang sa ulo ang binigay ng mga Marcos. Oh, naalala ko pa yan eh. Nangangampanya itong sina Bongbong Marcos, sina Sandro Marcos, tinutulungan pa yan ni Basti Duterte at ni Paulo. Ang hindi tumutulong si former President Duterte lamang, di ba? Kasi ang gustong mapresidente ni Tatay Digong ay si Bongo. Ayaw nga niyang magpresidente si BP Sara, di ba? So, look at what happened now. Di ba? So, ibig sabihin ni Basti Duterte, hindi, nabudol na kami. Ha? Pinagbigyan na kayong mga Marcos. Ngayon, wala na. Damage has been done. Wala na kayong makuha sa amin. Yan ang ibig sabihin ni Basti dyan. Nang katatapos lang ng midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayapang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Kasi naalala ko yun eh. Yung sa alyansa ng Bagong Pilipinas, gawin nating 12-0, di ba? Kinanta pa ni Andrew eh. 12. Di ba? Anong nangyari? Mayabang. Tama itong sinabi ni Basti. Iba ang style ng kayabangan ng mga Marcos eh. Idadaan ka sa bait-baitan, pero nagmamayabang na sa mainstream media. Pero kung yung mga pinagsasabi nila, kung if you will dig deeper for more information, wala naman. Tingnan nyo ha, nung unang taon na naging presidente si Bongbong Marcos, ano sinabi niya? 1 million pabahay every year. Hanggang ngayon, hindi nga umabot ng milyon eh. Hindi nga siguro umabot ng 100,000 ang nagawa nilang bahay. Kasi puro hinambog, puro pahambog. 20 pesos per kilo na bigas, hanggang ngayon problema nila kung paano nila yan gagawin, di ba? Ano mga kandidato na? Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang alkalde sa Isa pa ito. Si Torre. Naging chief PNP nga, ikaw si Torre. Pero galit naman yung tao sa'yo. Katalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong Philippine National Police o PNP chief. It's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. If it was based on merit, ganito sana yun. Sana legal lahat na nangyari. Correct. It's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So si Torre, isa rin eh, hambog rin. Yun ang aking opinion ha. Si Torre hambog rin. Wag na tayong magbulahan pa. Si Torre, alam niya na maraming kamera nakatutok sa kanya. Magpakita talaga yan na matapang siya. Di ba? Hihilain ko yan, di ba? Yung sa KOJC, alam niya nakatutok yung kamera. Di ba? Si Torre, ang basa ko kay Torre, alam niyo sa totoo lang, ang basa ko sa kanya, nagpapabelieve siya o nagpapa-impress siya kay Bongbong Marcos. Noong general pa siya, nagpapa-impress siya. Sa KOJC, nagpapa-impress siya kay Bongbong Marcos. Noong sa paghuli kay Tatay Digong, pag-aresto kay Tatay Digong, nagpapa-impress rin siya. Kitang-kita mo sa video na nakatutok sa camera sa kanya. Ipapakita niya sa buong mundo na matapang siya, na kaya niya sumunod ng utos ng presidente. Pinakita niya. Kasi may kapalit. Pakitang tao rin Nagpakita siya ng ganyan kasi he is already looking up
sa future na siguro nangangarap rin si Torre, nangangarap rin maging chief PNP o PNP chief. Nangangarap rin. 'Di ba? O kaya pakitang tao. I don't care kung sasabihin magaling si Torre, buti nga meron tayong ganyan. Bakit masabi kong pakitang tao? Alam mo ba kung anong dahilan bakit pakitang tao yung ginawa niya? Imagine yung ginawa niya sa QOJC, ang daming mga violations na ginawa niya. 'Di ba? Meron, baka nakalimutan nyo, sa operation nila doon sa QOJC, remember, may namamatay. 'Di ba? Remember? Kasi na-trauma, may sakit. Anong ibig sabihin? Kung magaling ka na general, i-secure mo muna yung taong bayan, i-secure mo yung mga netizen sa operation nyo. Ginawa nila forceful yung nila, operation nila. Merong mga nadadamay na mga civilian na hindi naman kasali doon sa sa paghuli nila o paghanap nila kay Kibuloy, 'di ba? Yung kay former President Duterte. If you will go to our constitution, sa saligang batas natin, meron ring mga violations na nagawa si Torre. Yung hindi niya pinapapasok si Sara Duterte, VP Sara. Nung hindi niya dinaan sa tamang warrant of arrest, tapos hindi pa dinala sa custodial state, dinala ka agad doon sa eroplano. Yun pa lamang ay signs na si Torre ay mayabang. Kasi kung hindi ka mayabang na tao, pansinin mo yung batas, pansinin mo yung mga lawyers around you. Ang daming lawyer doon at that time. Si Miguel Dea, yung isang lawyer pa ni Duterte doon, bakit hindi niya yun pinakikinggan? Ano ang mga rights ni Duterte at that time? Hindi niya pinakikinggan. Ang layunin niya, idalhin doon sa eroplano. Yun lang. Mayabang. Di ba? So, ganun lang. Nagpapa-impress kay Bongbong Marcos. Bigay na sa kanyang PNP niya. No one is impressed. Correct. Nasa The Hague, Netherlands, si Davao City Mayor. Mali ka, Basti Duterte. No one is impressed. Merong na-impress, si Bongbong Marcos lang ang na-impress. Baste Duterte para bisitahin ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Hindi nito napigilang maapektuhan nang makita ang dating Pangulo na pumayat lalo't matanda na ang kanyang ama. Tama naman yung iniisip natin na gano'n kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days is okay, on some days maybe not. Imagine hindi nga binalita ng mainstream media na pumayat si Tatay Digong mas priority pa nila itong kay Bongbong Marcos na issue. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So it's like anybody else. This is just an ordinary person at the end of the day. Kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. There's a lot of reason for us to be optimistic. Nananatiling buo ang paniniwala ni Baste na walang kasalanan at makalalabas anumang oras ang kanyang ama. Gladys Tuwabi. Ano yan? Tama ang paniniwala ni Basti Duterte na one of these days makalabas si Duterte. Wala talagang kasalanan si Tatay Digong. Kahit sino ang tatanungin mo pa sa sa mga lawyers, mga political experts, lahat. Ang nagsasabi lang na may kasalanan si Duterte, sina Conte lang at yung mga dilawan. Eto, punta tayo dito sa usaping Rowena Guanzon. Kasi usap-usapan na marami rin na mga taong bayan na gusto na si Rowena Guanzon ang ipangpangtapat raw kay Claire Castro. Kayo, payag ba kayo? Ito
Kasi tinanong po si VP Sara patungkol po dito kay Rowena Guanzon. Kasi siguro napapansin ng mga taong bayan, yung mga reporters, mga media, na itong si Rowena Guanzon ay anong tawag dyan, may kaunting appreciation o nagugustuhan ang pamumuno o style ng mga Duterte. Okay? Sabi dito ng tinanong si VP Sara, ano ang masasabi mo doon? Payag ba kayo na si Rowena Guanzon ang maging spokesperson ng Vice President o yung magiging future President, di ba? Sabi ni VP Sara, hindi namin napag-isipan yon. Sa Office of the Vice President, ang spokesperson, hindi nila naisipan. Pero, saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. Meaning to say, inappreciate rin ni VP Sara si Rowena Guanzon. Okay? Magaling ka, Rowena Guanzon. No question about that. Kaya nga, tama lang na binatikos mo ng binatikos si BBM noong 2022 election. So ngayon, ang tanong, so kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Hinayaan ni VP Sara. Freedom of expression. Tama ka dyan, VP Sara. Go lang ng go si Rowena Guanzon, no? Makikinig tayong lahat sa kanya. Yan ang sabi ni VP Sara. So, marami pong nagsasabi na, okay. Okay pala si VP Sara, no, kay Rowena Guanzon. Hindi ko lang alam, no, kung one of these days, no, i-invite yan si Rowena Guanzon to be the spokesperson, no? Meron ng pantapat si Claire Castro, di ba? So, nag-react itong vlogger na yung ating kaibigang vlogger na si Ma'am Joey De Vivre. Kaugnay po dito, okay? Sabi ni Ma'am Joey, Inday is not the kind of person who will be swayed by public pressure in exercise of personal discretion. Ipipiliin niya si Attorney Rowena Guanzon, there will be a deeper reason than public clamor. Di ba? So sa akin naman, kay Joey yan na kung yan ang gusto ng taong bayan, syempre si VP Sara is listening to the people. Kung anong clamor ng tao, makikinig yan. Kung sakasakaling kunin ni VP Sara as spokesperson itong si Rowena Guanzon, ang ibig sabihin po ni Ma'am Joey, there must be a deeper reason. Bakit? Di ba? Yan ang ating himay-himayin. Bakit? Kukunin ba ni VP Sara si Guanzon dahil alam niya na itong si Rowena Guanzon galit na galit kay BBM? O kukunin ba ni VP Sara si Rowena Guanzon kasi sa simulat sa poll na-realize ni VP Sara na tama lahat ang pinagsasabi ni Rowena Guanzon since from the start? Na-realize ba ni VP Sara tama pala yung sinabi ni Rowena Guanzon nung panahon ng 2022 election? Kasi kung matatandaan nyo, never binatikos ni Rowena Guanzon si VP Sara sa kampanya noong 2022. Every time na tumapak ito sa entablado ng mga kakamping, holding the microphone, nandyan si Leni Robredo, si Rowena Guanzon present. Ang tinitira ni Guanzon ay si BBM. Di ba, remember, may video pa nga binira ni Guanzon si BBM. Na-realize siguro ni VP Sara na kaya pala na binira ni Rowena Guanzon itong si BBM kasi alam ni Rowena Guanzon ang pagkatao ni BBM, sinungaling at hambog at mayabang. Alam ni Rowena Guanzon. So, siguro, kung kunin man niya itong spokesperson,
maybe VP Sara has realized something, di ba, sa mga sinasabi ni Guanzon. Pero sabi pa ni Ma'am Joey dito sa kanyang reaction tungkol dito, pero naman Guanzon can handle ating princess and Auntie mo clear like how Tom Cruise handles his pero naman Guanzon can handle ating princess and Auntie mo clear like how Tom Cruise handles his stunts in Mission Impossible Final Reckoning. If we were to wait until 2028, I hope we are at least entertained. Di ba? Sabi ni Ma'am Joey, sana ma-consider. Kasi naman, okay ako ha. Okay naman ako kung si Rowena Guanzon. Di ba? Ito yung Auntie Claire. Auntie Claire. Pero matalino ito kay Auntie Claire. Di ba? May logic eh. Si Auntie Claire, bira lang ng bira eh. Literal attack dog talaga si Auntie Claire. Pero ito, marunong eh. Mautak. Ginagamit yung nalalaman niya sa pagiging di ba? Sa pagiging matalino at judge at saka abogado rin na magaling. Di ba? So, no wonder, no? Napahanga itong si VP Sara kay Rowena Guanzon, di ba? Sa ngayon, hinihintay po natin yung response o reply ni Rowena Guanzon sa sinabi po ni VP Sara. Okay, then we will be updating you kung ano man ang nagsabi. So, ako okay lang kung merong iba mas magaling o kung sino para for the good of the country, okay, wala tayong problema. Okay? Sige. Good luck sa iyo, Rowena Guanzon. Punta tayo dito kay Gwen Garcia. Itong si Gwen Garcia, hanggang ngayon, hindi niya ma-accept na natalo siya. Okay? Hindi niya alam bakit natalo siya. Okay? Sabi pa nga ni Joey dito, still si Ma'am Joey, yung kaibigan natin, nagre-react dito. She still can't believe it. Hindi niya, sometimes naman, matulog ka ng 8 hours, Gwen Garcia. Kasi po, sa pagtulog, nandyan po yung mabawas-bawasan yung stress mo. As you wake up, fresh yung utak mo. Kapag fresh ang utak mo, mapag-isipan mo bakit natalo ka. Di ba? Sabi dito sa Philippine Star sa balita, recently concluded 2025 midterm elections. Sabi ni ni Gwen Garcia, we hope that the COMELEC will act with dispatch on this electoral protest, she said during a press conference. Garcia said that they have decided to contest over 4,000 clustered precincts, noting that the result for the gubernatorial election in Cebu did not reflect the honest will of the people. Sa madaling salita, gusto niya na ngayon na paimbestigahan ba? Okay? Or ano mang i-request niyo sa COMELEC. Remember unang-una, Rowena Guanzon, panig sa inyo ang COMELEC dahil kaalyado kayo ni Bongbong Marcos. Yun ang analysis ko. That's my own opinion. So, hindi malabo itong dayain. Okay? Kung dayain man, mas papabor pa nga sa inyo. Kasi hawak ng COMELEC. Ang COMELEC, hawak ni Bongbong Marcos. Sa pagkakaalam, sa pagka-analisar ko, analysis ko, my own opinion. So, malabo na dadayain ka. Kasi kung meron mang dayaan, gagawin niya ng iingatan niya ng COMELEC na manalo ka. Diba? So sa tingin ko, natalo ka talaga. Kung hindi mo alam bakit ka natalo, ito, i-explain ko sa inyo bakit natalo ka. Unang-una,
PDP laban ka. Kilala ka na isang kaalyado ni Duterte. Nanalo ka bilang gobernador dyan sa Cebu, sa entire Cebu, nanalo ka kasi umaangkla ka o kumapit ka sa mga Duterte. At that time, ang mga Duterte po, sobrang malakas ang mga Duterte. At that time, kung sino yung mga kumakampi kay Duterte, also, nakakuha ng malaking boto. Kaya nanalo ka. Diba? Tapos, na meron pang mga usap-usapan dati na, ito yung babaeng Duterte. Kasi ikaw, ano ka strikta ka rin diba? Ito yung babaeng Duterte, si Gwen Garcia. Matapang, ganun, bla bla bla. Kaya ka nga nanalo, diba? Baka nakalimutan mo yun. Ngayon, 2025 election, tumiwalag ka sa PDP laban. Marami po ang nadismaya. Isa na ako doon. Tumiwalag ka, nakipagkaalyado ka sa kalaban ng mga Duterte, si Bongbong Marcos. Doon ka pumanig Kasi siguro nandyan ang anak mo sa administrasyon, pumanig ka, di ba? So baka naman magising-gising ka sa katotohanan. Ikaw, Gwen Garcia, na natalo ka dahil kinalaban mo ang mga Duterte. Okay? Guni-guni mo na lang yan yung pagpa-contest mo sa Hindi. Ito papayuhan kita ngayon pa lang. Kasi it will be useless. Magpa-recount ka, wala, talo ka pa rin. Natalo ka nga kasi isinusuka na ang mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Yun ang katotohanan. You still can't believe it? You still can't believe it? O baka nakalimutan mo na nagrarally ka. Ano ang isinisigaw ng nandoon sa rally? Duterte! Duterte! Paano yan? Alam mo na ang mga tao doon sa Cebu, baka Duterte. Hindi ka pa nagising doon? O baka pinagsisihan mo, bakit kumampi ka na doon sa mga Marcos? Di ba? So, yun po. Sana magising-gising ka na. Okay? So, kayo mga audience dito na nanonood ngayon, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Ayan, subscribe rin kayo doon. Maraming videos doon na hindi nyo mapapanood sa main channel natin. Okay? Guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.